sa gitna ng dilim at ingay ng makina ng bus. Ramdam ko ang bawat mabigat na hininga ng lalaking katabi ko sa aking leeg. Hindi ko na magawang itulak ang kanyang kamay na dahan-dahang gumagapang sa aking hita, kahit alam kong ilang upuan lang ang layo sa akin ng partner kong si Paolo na mahimbing na natutulog. Sa bawat pag-uga ng bus, lalong humihigpit ang hawak niya, at sa halip na lumayo, lalo ko pang idinikit ang katawan ko sa init na hatid ng isang estranghero. Isang pagkakamaling masarap, isang lihim na habang buhay kong dadalhin. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, i-click ang notification bell, at i-like ang video na ito para lagi kayong updated sa ating mga latest uploads. I-share nyo na rin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa namin ang bawat isa sa inyo. Isang mainit na shoutout din muna kay Angelo Barameda mula sa Zamboanga City. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa ating mga kwento. Sana ay magustuhan mo ang ating tampok na confession para sa gabing ito. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga sarili. Tara, simulan na natin ang kwento. Magandang gabi sa iyo, Kuya Will, at sa lahat ng nakikinig sa programa ninyo. Gusto ko lang sanang ibahagi ang kwento ko dahil matagal ko na itong kinikimkim. Ako si Rico, 27 years old. Nagtatrabaho ako bilang admin sa isang logistics company dito sa Maynila. Ang ikukwento ko ay nangyari noong holiday season, noong nagdesisyon kami ng partner ko na si Paolo na umuwi sa probinsya. 3 taon na kaming nagsasama ni Paolo. Mabait siya, maalaga, at masasabi kong siya na talaga para sa akin. Kaya siguro, mas mabigat para sa akin yung nangyari. Nung araw na yon, sobrang dami ng tao sa terminal. Peak season kasi, kaya halos wala ka ng malakaran. Siksikan, maingay, at mainit. Yung tipong kahit nakatayo ka lang, parang pagod ka na agad. Habang naghihintay kami ng masasakyan, napansin ko na pagod na rin si Paolo. Halata sa mukha niya na gusto na lang niyang makauwi at makapagpahinga. Ako rin, pagod na rin, pero pinilit naming makasakay kahit mahirap. Sa totoo lang, ang akala ko simpleng biyahe lang iyon. Uuwi lang kami, magpapahinga, at magpapasko kasama ang pamilya. Pero mali ako. Doon pa lang sa terminal, ramdam ko na yung kakaibang tensyon. Yung init ng paligid, yung pawis ng mga tao, at yung dikitan na halos wala ka ng personal space. Hindi ko pinansin nung una kasi iniisip ko, normal lang naman yun sa ganong sitwasyon. Pero hindi ko alam na yung simpleng pagsakay namin sa bus na yon, magiging simula pala ng isang bagay na hindi ko inaasahan. At higit sa lahat, hindi ko inakala na sa loob ng bus na yon, may makikilala akong lalaki na magpapagulo sa isip ko at sa sarili ko. Pagkasakay namin ng bus, halos puno na agad. Hindi kami nagkatabi ni Paolo. Napunta siya sa unahan, habang ako naman ay sa bandang likuran. Bit-bit ko yung backpack ko at hingal na hingal pa ako sa pagod. Pag-upo ko, napansin ko agad yung katabi ko. Lalaki siya. Matangkad, moreno, at maayos ang tindig. Mukha siyang sanay sa mabibigat na trabaho o yung tipong aktibo sa pisikal na gawain. Nakaitim siyang polo shirt at halatang pinagpawisan na rin dahil sa init at siksikan. Paminsan-minsan, dumidikit yung braso niya sa balikat ko dahil sa sikip ng upuan. Ramdam ko yung init ng katawan niya
kahit naka-aircon naman sa loob ng bus. "Mainit, no?" sabi niya. Malalim yung boses niya, yung tipong kalmado pakinggan, pero may vibe na medyo nakaka-intimidate din. Napatingin ako sa kanya tapos ngumiti lang ako ng konti. "Oo nga tapos sobrang traffic pa," sagot ko. "Raven," sabi niya habang inaabot yung kamay niya para makipagkamay. Hindi ko rin alam kung bakit pero nung hinawakan ko yung kamay niya, parang may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Mainit yung palad niya at firm yung hawak niya. Hindi siya yung tipikal na simpleng handshake lang. Pagkatapos nun, tumingin siya sa akin ng diretso. Ramdam ko na parang inoobserbahan niya ako. Mula mukha ko, pababa. Doon pa lang, may kakaiba na akong naramdaman. At sa moment na yon, Kuya Will, parang alam ko na hindi magiging normal yung biyahe na yon. Habang tumatagal ang biyahe, lalo pang sumisikip yung loob ng bus. Yung mga bagahe, nakatambak na sa gitna, kaya halos wala ng space para makagalaw ng maayos. Si Paolo, nasa unahan pa rin. Wala siyang idea sa nangyayari sa likod. Si Raven naman, kalmado lang sa upuan niya. Pero kahit ganun, ramdam ko lahat ng galaw niya. Yung tuhod niya, paminsan-minsan tumatama sa hita ko. Noong una, inisip ko na baka aksidente lang dahil sa siksikan. Pero nung paulit-ulit na, parang iba na. Tuwing umaalog yung bus, sumasabay din yung braso niya na dumidikit sa akin. Hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi, pero ramdam ko yon. Mahina yata yung aircon, hindi lumalabas yung hangin. Sabi niya habang nakatingala sa ceiling ng bus. Tumayo siya ng bahagya para abutin yung aircon vent na tapat sa pagitan naming dalawa. Sakto namang biglang lumingon o ginitgit yung bus, kaya nawalan siya ng balanse. Para hindi siya mabuwal, napahawak siya sa sandalan ng upuan ko at napayuko siya ng husto. Dahil dun, halos magkadikit na yung mga mukha namin. Naamoy ko yung pabango niya na halos sa amoy ng suot niyang jacket. Sa sobrang lapit niya, naramdaman ko yung hininga niya sa pisngi ko bago siya dahan-dahang bumalik sa pagkakaupo. "Ayan, binuksan ko lang yung pihitan," mahina niyang sabi habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. "Salamat," sabi ko, pero halos pabulong na lang dahil sa kaba. Sa totoo lang, gusto ko sanang umiwas. Gusto kong umatras kahit konti, pero hindi ko magawa. Mas lalo pa nga akong natigil sa pwesto ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung nararamdaman ko. Parang may halo na kaba at kakaibang curiosity. Sa dami ng tao sa paligid, pakiramdam ko kami lang yung magkasama sa sandaling yun. Nakatingin siya sa akin. At sa paraan ng tingin niya, parang may alam siya na hindi ko masabi. Doon ako nagsimulang kabahan. Kasi pakiramdam ko, may nangyayaring hindi na tama, pero hindi ko rin mapigilan yung sarili ko. Lalong dumilim sa loob nung nagpatay na ng ilaw ang driver. Yung liwanag na lang mula sa dashboard at yung mga dumadaang street light sa labas ang nagsisilbing ilaw namin. Doon na parang nag-iba ang pakiramdam sa pwesto namin. Nararamdaman ko yung kamay ni Raven na dahan-dahang gumagalaw sa gilid ng upuan. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pigilan o hahayaan ko lang. "Rico," pabulong niyang tawag sa akin. Lumingon ako sa kanya. Sa gitna ng dilim, kitang-kita ko yung titig niya. Parang may pahiwatig na hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahan niyang ipinatong yung kamay niya sa hita ko. Hindi biglaan, kundi banayad lang. Parang tinitignan niya kung itataboy ko ba siya. Halos marinig ko na yung bilis ng tibok ng puso ko sa sobrang kaba. "Huwag," pabulong kong sabi. Pero kahit ako, nararamdaman ko na parang hindi buo yung pagtanggi ko. Hindi siya huminto. Sa halip, mas naramdaman ko yung bigat ng palad niya.
Ramdam na ramdam ko yung init nun kahit may suot pa akong maong. Alam kong gusto mo rin. Bulong niya, sapat lang para kaming dalawa lang ang makarinig. Napapikit na lang ako. Sa loob-loob ko, alam kong tama siya. Sa tagal na namin ni Paolo, parang naging routine na lang ang lahat sa amin. Pero itong nararamdaman ko ngayon, yung kaba, yung alam mong bawal, at yung takot na baka may makakita, parang doon ako nabubuhay uli. Kaya kahit alam kong mali, nanatili lang ako sa pwesto ko. Hinayaan ko lang siya. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ang bawat haplos ni Raven ay tila nagdadala sa akin sa ibang mundo. Hindi na lang ito simpleng pagdikit ng hita. Nararamdaman ko na ang paggapang ng mga daliri niya sa ilalim ng suot ko. Ang bawat pag-uga ng bus ay nagiging dahilan para mas lalo kaming magdikit sa isa't isa. Tuwing dadaan kami sa lubak, mas lalo ko lang nararamdaman ang bigat at init ng katawan niya. Napatingin ako sa harap, sa direksyon kung nasaan si Paolo, at doon ay unti-unting napapalitan ng matinding pagnanasa ang nararamdaman kong guilt. Magaling ka palang magtago ng nararamdaman, bulong ni Raven sa mismong tenga ko. Ang mainit na hininga niya ay nagpapatayo ng mga balahibo sa aking batok. Sa sandaling iyon, hindi ko na alam kung ano ang tama o mali. Ang tanging malinaw lang sa akin ay ang nararamdaman ko. Isang uri ng pananabik na hindi ko akalaing hahanapin ko sa iba. Sa halip na lumayo, hinawakan ko pa ang braso niya at hinayaan siyang ituloy ang kanyang ginagawa. Ang bus na sinasakyan namin ay naging saksi sa aming lihim. Ang bawat bawal na galaw niya ay tinutugunan ko rin ng mga galaw na tila sumasang-ayon sa kanya. Nakakalito at sobrang bigat sa konsensya, pero sa mga oras na iyon, wala akong ibang naisip kundi ang sarap na nararamdaman ko. Ang akala kong simpleng biyahe pa uwi ay nauwi sa isang madilim na pantasya na hindi ko na matakasan. Huminto yung bus sa isang kainan para sa midnight stopover. "Tara, bumaba tayo," sabi ni Raven. Bumaba kami ng bus. Paglabas ko, bumungad agad ako ng malamig na hangin ng gabi. Parang doon ako biglang natauhan kahit papaano. Pero hindi nawala yung bigat ng pakiramdam ko. Nakita ko si Paolo sa tindahan, bumibili ng kape. Lumapit ako sa kanya, pero habang papalapit ako, nakakaramdam na ako ng kaba. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin ng normal, Kuya Will. Alam ko kasi yung nangyari kanina. "Okay ka lang, Rico? Parang namumutla ka," tanong ni Paolo habang inaabot sa akin yung kape. Oo. Pagod lang siguro sa biyahe," sagot ko. Ngumiti ako pero halatang pilit lang kasi ang totoo hindi ako mapakali. Nasa isip ko pa rin yung nangyari sa loob ng bus. Habang nandoon kami, napatingin ako sa paligid. Doon ko nakita si Raven sa may bandang gilid. Nakatayo lang siya, parang nagpapahangin. Tumingin siya sa akin. Wala siyang sinasabi, pero ramdam ko na may ibig siyang iparating. Yung tingin niya, parang sinasabi na hindi pa tapos yung nangyari sa amin. Doon ko naisip, Kuya Will, na hindi lang pala siya simpleng nakasabay ko lang sa biyahe. Parang mas lumalim pa yung sitwasyon kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ng break, bumalik na kami sa bus. Habang paakyat ako ulit bawat hakbang ko, pakiramdam ko mas bumibigat yung dala ko. Alam ko na pagbalik ko sa upuan ko, hindi pa rin mawawala yung nararamdaman ko. Yung ilang minutong pahinga sa labas, hindi rin pala sapat para gumaan yung konsensya ko. Pagbalik namin sa loob ng bus, parang biglang sumikip ang hangin sa paligid ko. Pag-upo ko pa lang, ramdam ko na agad ang presensya ni Raven sa tabi ko. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pagpatay na pagpatay ng ilaw ng bus, agad niyang hinawakan ng kamay ko ng mahigpit.
"Miss mo ba ako agad?" Bulong niya sa akin. Hindi na ako nakasagot. Sa halip, hinayaan ko na lang at tinugunan ang bawat hawak niya. Ang bawal na ugnayan naming dalawa ay parang umabot na sa sukdulan sa loob ng bus na iyon. Sa sandaling iyon, nawala na ang takot ko na baka may makahuli sa amin. Ang tanging mahalaga na lang sa akin ay itong matinding nararamdaman ko na pilit ko sanang nilalabanan noon. Pero heto, at hindi ko na talaga magawa. Sa bawat galaw niya at sa bawat haplos niya sa akin, parang unti-unting nawawala ang pagkatao ko. Kilala ko ang sarili ko bilang si Rico na tapat kay Paolo. Pero sa loob ng bus na ito, naging ibang tao ako. Isang taong uhaw sa haplos ng iba. Hindi ko na alam kung paano pa ako babalik sa dati pagkatapos ng gabing ito. Ang bus na ito ang naging saksi sa isang bagay na kailanman ay hindi ko maikukuwento ng buo kay Paolo. Ang bawat hawak ni Raven ay parang iniwanan ng permanenteng marka sa balat ko na hinding-hindi na mabubura. Habang papalapit na kami sa aming destinasyon, ramdam ko na ang pagtatapos ng lahat. Pero alam ko sa sarili ko na ang sakit, ang sarap, at ang bigat ng pagsisisi ay dadalhin ko na habang buhay. Pagdating ng madaling araw, huminto na yung bus sa terminal. Unti-unti nang sumisikat yung araw at hindi ko alam kung bakit parang ang sakit niya sa mata sa mga sandaling iyon. Isa-isa nang bumababa yung mga pasahero. Nakita ko si Paolo, kinukuha na yung mga gamit namin. "Tara na, Rico," tawag niya. Tumayo ako para sumunod, pero bago ako tuluyang bumaba, napalingon ako sa upuan namin. Nandoon pa rin si Raven. Nakatingin siya sa akin, tapos may bahagyang ngiti sa labi niya. Wala siyang sinabi. Tumango lang siya, parang may ibig sabihin na kami lang ang nakakaintindi. Hindi na ako nagtagal. Sumunod na ako kay Paolo palabas ng bus. Habang naglalakad kami, ramdam ko yung bigat na dala ko. Hindi dahil sa mga gamit namin, kundi dahil sa sikreto na hindi ko masabi kahit kanino. Hanggang na ngayon, Kuya Will, tuwing sasakay ako ng bus, bumabalik sa isip ko yung gabing iyon. Yung amoy, yung init, at yung mukha ni Raven. Minsan, napapaisip ako, kung hindi ako sumakay sa bus na yon, magiging ganito pa rin ba ako ngayon? Sinasabi nila na ang pagtataksil, choice yan. Pero sa gabing iyon, pakiramdam ko parang hindi ako yung may kontrol sa sarili ko. Hanggang dito na lang po yung kwento ko, Kuya Will. Sa mga nakikinig, mag-ingat kayo. Hindi lang sa mga tao na nakakasabay nyo, kundi pati sa sarili nyo. Kasi minsan, ang isang simpleng biyahe, may kapalit na hindi mo inaasahan pagdating mo sa dulo. At diyan nagtatapos ang liham ni Rico. Isang kwentong nagsimula sa pagod ng biyahe, ngunit nauwi sa isang laro ng pagnanasa na habang buhay niyang papasanin bilang isang mabigat na sikreto. Nakakalungkot isipin, Rico, na sa loob ng 3 taon ninyo ni Paolo, sapat na ang isang gabi at isang estranghero para mayanig ang pundasyon ng inyong relasyon. Ramdam ko ang bigat ng iyong konsensya dahil ang katotohanan, ang pinakamahirap na biyahe ay hindi yung traffic sa kalsada, kundi yung pag-uwi mo sa taong mahal mo habang may baon kang lihim na hindi mo masabi. Ang payo ko sa iyo, Rico, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, ang tukso ay laging nariyan, lalo na sa mga sandaling tayo ay pagod o nangungulila sa excitement. Pero tandaan natin, ang panandali ang sarap ay madalas may kapalit na pangmatagalang pait. Choice mo ang magpadala, pero choice mo rin ang lumaban para sa taong naghihintay sa'yo sa dulo ng biyahe. Huwag nating hayaan na ang isang trip lang ay sumira sa destinasyong matagal nating binuo. Kayo, mga ka-desires, anong masasabi ninyo sa naging desisyon ni Rico? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, mapipigilan nyo ba ang inyong sarili
I-comment nyo ang inyong mga payo o saloobin sa ibaba. Gusto naming marinig ang opinyon ninyo. Bago tayo maghiwalay, muli, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-like ang video na ito at i-share para mas marami pa tayong mabigyang boses na kwento. Hanggang sa muling pagbubukas ng ating mga lihim. Ito ang inyong lingkod, Kuya Will, para sa M2M Desires. Mag-ingat sa bawat biyahe ng buhay. Good night.